Marcos resign niya yung panawagan sa rally noong O nakaraan. anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Nag-panic mode na ang mga hinayupak sa Palacio de Polvoron. Napaka-defensive ni Gibo at ng Armed Forces of the Philippines na di umano'y walang kuditang namumuo laban sa gobyernong nakangiwi ang panga. Eh kung wala, bakit? Ang dami po ninyong mga sinasabi eh. Aminin nyo na, maraming galit na mga Pilipino, mga sundalo, mga retired uniform personnel sa gobyernong Marcos sa walang habas na korupsyon. Sangkatutak, harap-harapang garapalan na ang tatanga naman ng mga military. Kung hindi kayo galit dito, mga buwisit kayo kung ganun. O ito mga kabistak, Saldico, puganti na nga ba? Aba, talaga naman, puganti na rin po ito kasi hindi naman ako umuwi, umiiwas sa lahat ng mga akusasyon. Dapat ito isyuhan na ng warrant of arrest ng pahanap sa Interpol kung saan po ito ngayon. Ang balita po natin, nasa Espanya pa rin itong kawatan na ito, tuta ni Tambaluslos. Ayon naman kay Boyeng Remulla, aba, hindi umano sasantuhin si Martin Romualdez at kasama di umano ito sa investigasyon. Bakit si Saldico lang ang binigyan ho ninyo? Na ang nirecommend ho ninyong kakasuhan eh. Wala si Martin Romualdez, lus-lus oh. Wala, por media lang. Hinahanap din ni Boyeng Remulla si Sergeant Orly Gutisa dahil hindi humano nagpapakita sa DOJ at balak po padalhan ng subpina itong si Gutisa. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bad news po muna tayo mga kabisdak. Grabe, niyanig po ng 6.7 magnitude ang probinsya ng Cebu. Nalindol po kagabi. Kawawa naman ang mga kababayan natin sa Sugbo. Meron na pong naiulat na 26 at na-injured po ay 147. Mag-ingat po kayo mga kababayan natin dyan sa Sugbo, mga kabisdak. Ang Pangulo, tulog pa rin. Ang Pangulo walang pakialam. At nakakalungkot dahil sabay din pala kagabi, pumutok din ang Bulkang Taal. Galit na talaga ang Panginoon sa mga Pilipino. Dahil sa sobrang daming mga kawatan na naglipana ngayon under Marcos admin. Ginigising lang ho tayo dyan ng Panginoon, pinaalalahanan po tayo. Nagumising na kayo. Tinarantado na po kayo ng mga politiko na nakaupo sa Palacio de Polvoron. Wala pa rin kayong imik. Kagaya po itong mga military ngayon. Diyos ko, nagmistulang mga protektor itong si Gibo at si Browner sa mga kurakot sa bansang ito. Grabe, matindi ho itong mga to. Hindi na po Pilipinas ang minamahal nila, kundi ang minamahal nila ay mga kawatan sa gobyerno under Marcos admin. Takot na takot po itong gobyernong bangag tungkol di umano sa mga namumuong kudita laban po kay Bongbong. Pakinggan po natin mga kabisdak. Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Ma'am. No. Pumalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but
they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila Protect the people? Diyos ko! Sa ginawa ho ninyo, pinoprotektahan ninyo ang Pilipino? Pinoprotektahan ninyo ang mga mamamayan? Ang mga tao? Ang tanga ninyo. Ang pinoprotektahan po ninyo, mga kawatan sa gobyerno, hindi protect the people. Ang mga tao, galit na ho eh. Ang mga tao, kawawa na po. Harap-harapan ninanakaw sa kaban ng bayan. Ninakawan na po. Mga tulog ba kayo mga militar? Akala ko ba, protect the people. Hindi ninyo pinoprotektahan ang mga tao. Hinayaan lang po ninyong gaguhin ng mga politikong mga kawatan. Trilyon-trilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan, protect the people. O baka protect the bangag. Wala po kaming nakikita na pinoprotektahan po ninyo ang mga Pilipino. Nagsusumaho na po ang mga Pilipino, tulungan nyo po. Putya, hindi lang naman mga ordinaryong Pilipino ang tinatamaan sa mga kurakot na gobyerno, pati kayo, mga militar, pamilya ninyo, kamag-anak ninyo, anak ninyo, asawa ninyo, kapatid ninyo. Tinatamaan po ng mga kurakot sa gobyerno. Ang tanga naman ho ninyo. Kung sasabihin po ninyo, hindi kayo naapektuhan, apektado kayo. Hindi po ninyo pwedeng itanggi yan. Protect the people. Saan po ninyo pinoprotektahan ng Pilipino? Meron ba kayong statement laban sa mga kurakot? Wala. Dapat mamagitan po kayo. Kasi kayo na lang po ang inaasahan ng mga Pilipino upang matigil ang korupsyon sa bansang ito under bangag admin, ang kakapal ng muka, yung kanyang pinsan, hinayaan lang magnakaw sa kaban ng bayan. Kasi nga nakinabang itong animal na ito. Puta. Kagaya ngayon, lindol. Nasa Cebu. Puta. Ako nagpupuyat ako, nagmamonitor ako sa lindol. Pero itong si Bangag, hindi pa rin naglabas ng statement, tulog pa rin. Hanggang alas 9, alas 8. Hanggang ngayon, mukhang tulog pa rin ang hinayupak na ito, protect the people. Diyos ko. ng pamayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding Bulbul! Strong AFP, one AFP, strong AFP, strong Philippines. Strong pa ba ang Pilipinas sa kalagayang ito? Hayaan lang po ninyo malimas ang kaban ng bayan. Payag lang kayo ng ganun. Shame on you. Ibig sabihin, mas mahal pa ng mga political vloggers ang bansang ito. Dahil panay putak ng putak sa kanilang mga channel at binabatikos ang mga kawatan sa gobyerno. Pero kayo didma lang? Nasa gitna? Anong gagawin natin pag ganun? So, ibig sabihin, yung mga nasa Indonesia, sa Nepal, yun ang totoong nagmamahal sa mga mamamayan nila. Pero kayo, mga Armed Forces of the Philippines, useless kayong mga sundalo kayo. Himod puwit kayo. Pero yung mga sundalo sa Nepal, Indonesia, mahal nila ang bayan nila. Pero kayo, mga tarantado kayo, hindi ninyo mahal ang bayan. Pinabulaanan ng AFP ang umakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no? Na meron daw po mga plot na sinasabi dyan. Klaro po, wala po itong katotohanan. And the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no? And ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng paghahasik ng gulo, duda sa ating kababayan. Gulo na nga po nangyari sa Pilipinas. Nakita ninyo yung September 21. Grabe, daming mga polis na saktan.
Anong dahilan doon? Dahil sa mga kurakot sa gobyerno, napupuno na ang taong bayan. Kung walang kudita na namumuo, bakit ba kayo naglabas ng statement ngayon? Bakit napaka-defensive po ninyo? Kung wala, dapat tumahimik na kayo. Meron. Kaya nagpanik na kayo. Manifesto of support sa Marcos Jr. administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO. No? This is composed of more than 1,000 officers. Sino bang hinayupak na to? Retired general daw to, oh. Diyos ko. Sinusuportahan nyo yung ginawa ni BBM na anti-corruption kuno? Ay puto, sangkot pamilya nila dyan. Ginagawa ninyong tanga mga sarili ho ninyo. Suportado ninyo si BBM? For what? Anong ginawa ba ni BBM? Para matapos ang korupsyon sa bansang ito? 3 years, mag 4 years? Walang ginawa. Hinayaan niya mangulimbat sa kaba ng bayan ang kanyang pinsan. Ay puta, pati siya damay dito. Oh, walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Huwag natin dayain yung sarili natin. Kawawa na po ang Pilipino. Kung ganitong klaseng mga tao na lamang ang mamumuno sa ating bansa, pwede ba mag-migrate na lang tayo sa ibang bansa, animal? Punta na lang tayo sa Malaysia. Mas malapit-lapit. Indonesia. Kasi walang pagmamahal sa bayan itong mga hinayupak na ito. Tinutolerate ninyo yung mga kawatan sa gobyerno. Lalong lumalakas na ang loob ng mga kawatan. Dahil nagmistula kayong mga protektor. Anti-corruption drive ni Bongbong, meron bang naparusahan? Puta Sarsuela. Pagtatakip po yan sa tutunay na sindikato, kawatan sa gobyerno, kaya pinarusahan tayo ng Panginoon eh. Nilindol na tayo dahil bulag pa rin tayo, ang dami pa rin nauto, ang dami pa rin naniniwala dito kay Bongbong, na halatadong budol na budol. Puta, sino ka ba, sir? Hindi mo mahal ang bayan, magkano bang nabusal sa'yo? Mga hinayupak kayo. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders, o identified leaders, na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army reservist. Ang tanga ng hinayupak na militar ngayon, promise. Pasensya na sa mga matitino, hindi kayo lahat mga kasalot. Yung retired na yon, retired general, putya, it doesn't matter. Kung yung mga ibang mga retired militar ay hindi miyembro sa samahan ho ninyo, pero sila ay Pilipino, sila ay retired general. Kung ayaw nila magmiyembro sa inyo dahil mga bugok kayo, mga pro-corruption kayo, iyon nga yata yung binanggit ni Mitran na nasama daw sa kanila. Ito yata, itong grupo na to, pro-corruption, mga protektor ng mga kurakot. Protektor ni Bongbong Marcos. Ito yung mga minimit ni Bongbong bago mag-September 21, yung mga retired generals. Puta, magkano yung sinampal sa inyo, mga hinayupak kayo,
Sana makarma kayo. Uta sobra na ho ang ginawa sa bayang ito. Okay lang ba kayo? Papayag lang ba tayo na ganituhin? Puta. Kayo yung naturingang nanunumpa sa watawat to protect the interest of the Filipino people, hindi to protect the interest of Bongbong Marcos ng mga politician. Tingnan mo si Kiko Barsaga, binibira nila. Kung sino yung galit sa kurakot, sila yung paparusahan. Kung sino yung mga kurakot, sila yung pinoprotektahan. Nangungurakot ba si Kiko Barsaga? Nilalabas lang niya yung kanyang hinanaing. Dahil totoo po yung nangyayari sa ating bansa. O kaya sabi ni Kiko Barsaga dyan, totoo. Defense Secretary Gibo Teodoro is very angry. Is it because I opposed his plan to start war with China? Pinaunalan sila ng batikos dyan Alam mo kasi ito si Gibo. Gusto talaga yan ng magiging tuta na ni Bongbong. Wala tayong magawa. Ganun ho talaga ang nangyayari. Ito pa sagot ni Kiko. Marcos can remove me from the Philippine Reserve Forces, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Alam mo, mas military pa itong si Kiko Barsaga kaysa mga military ngayon. Except sa mga matitino nating kaibigan. Alam ko, ang mga militar maraming matino dyan. Yung head lang talaga nila may latak. Gampanan po ninyo ang inyong pagkamilitar. Hindi namin na sinabi maghasik kayo ng lagim or magkudita kayo. Umaksyon lang kayo. Ano ba ang hakbang na gawin ninyo? Hindi ba po pwede mag-warning lang kayo sa mga kawatan sa gobyerno? Na pag hindi sila tumigil, ay may gagawin kayong hakbang para matigil ang korupsyon? Simply as that. Ang lumalabas, putang ina ninyo, tinutolerate ho ninyo. Ang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tingnan nyo kung walang namumuong kudita, kung hindi kayo natatakot, bakit nagkaroon kayo ng press con? At hinire pa ninyo itong hinayupak na retired general ba tong animal na to para magsabi na wala. Defensive masyado. Ito, pakinggan natin. Well, kung meron man ganun, dapat headline na. Actually, sir, that was the argument po. Wala naman, di ba? Yes, sir, wala. Madaling malaman ngayon. Kahit 10 lang mag-demonstrate, malalaman namin we would know. Lalo na yung sinabi mong numero, 300. So I can assure you, there's no such thing. So I don't want to give credence to that report. Kung wala naman nangyayari, no? May nagpapalaki lang siguro niyan. Pero sa kaalaman nating lahat, wala namang ganon. Kung mag-seek sila ng audience sa any politiko, pwede naman sila paunlakan, no? But to say na they're calling for resignation, 300 sila. Malalaman nating lahat yun. I don't think it happened. I think one thing more. 300 daw, meron palang ganon, 300. Sa kanila rin yung gagaling, hindi sa atin, no? 300 na mga retired generals daw ang sumisigaw na resign Bongbong Marcos. Pag ikaw ba ay retired yun, pag ikaw ba ay sisigaw ng retired Bongbong Marcos, kudita na ba yan? Namumuong kudita na ba yan? Yun ako po yung nagtatanong. Pag retired ka na, ibig sabihin may karapatan ka na bilang isang Pilipino. Kung anong gagawin mo, hindi na kontrolado ng Armed Forces of the Philippines. Kagaya ni Romeo Pukis. Resign Bongbong Marcos. Sila kasi ni Pukis yung nasa Camp Aguinaldo. Karapatan nila yun. Tama naman talaga yung sigaw, resign Bongbong Marcos. Dahil pag hindi siya magre-resign, pagdating ng 2028, bagsak ng Pilipinas, sobra-sobra na.
Hindi na tayo makakabangon sa korupsyon under Marcos admin. Ito no yung pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa, 1.2 trillion pesos. Ang tanong ko sa inyo, mga oplo kayo, payag kayo ng ganito? Maibabalik kaya yung mga ninanakaw sa kaban ng bayan? Maibalik kaya nila? Na lahat sila nakinabang? Yan ang tanong natin. Ano ba ang gagawin ho ninyo? Para matulungan ninyo ang mga Pilipino. Dahil mga militar kayo eh. Yun yung question natin dyan eh. Kung kayo, puro kayo preskon, ganyan lang, puro lang kayo pagdi-deny, defensive tactics lang ginagawa ho ninyo, sabihin ninyong wala, maliwanag pa sa sikat ng araw. Meron kayong tinatagong lihim na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Tuta na kayo masyado ng gobyernong nakangiwi ang panga. At magkano yung binusal sa inyo? Bakit nagpatawag kayo ng preskon bigla-bigla? Hindi ako naniniwala na walang namumuong kodita. Meron talaga yan. Inamin mismo ni ni Browner, di ba? Yung binalita. Ang Inquirer ba yun? Nakamuntika na daw magkodita. Tapos ngayon, isisi nila, sinasabi nila, sabi ng spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, ay static lang daw. Putya gagaling sa ninyo eh. Nanggagaling kay Browner, nakamuntika na magkudita. Ang sabi pa nga, hindi kami manhid, di ba? Sabi ni Mitran nun. So, meron talaga. Is that they claim, I think that was the claim, the pointer. This particular group claimed that resignation of the former speaker was due to their pressure, especially with their 300 strong members, with the intent to burn the Congress. I think they're claiming that as a statement. Wala akong alam na gano'n na the speaker resigned because a group of officers asked him to resign. Nagsalita na si speaker, he had made his own official statement, and let's leave it at that. No? Thank you very much, Ed. Lol, nabusalan talaga to ni Martin Romualdez. Speaker pa rin tawag niya, lo mo. Hindi na speaker si Martin Romualdez. Ayusin mo nga tatang. Ako sa akin, kasama na rin ho yun. Sir, wag mo rin i-deny na meron ding ambag yun. Yung mga rally ng mga retired uniform personnel doon sa harapan ng batasan, may factor din po yun. Napipressure din po si Martin Romualdez. Bukod sa panawagan ng maraming Pilipino, kita ko mukhang binato nga ho yung sasakyan. May binato na sasakyan ng kongresista ng mineral water doon sa kongreso, pati yung harap ng kongreso binato. May factor yun, pero wag mong i-discredit na ganon. Nag-resign si Tambaloslos dahil pinutakti na po siya ng batikos. Protektado talaga mga buhayan nito, no? Can I ask for further clarifications on that part? Yes, Victor from Malaya. Paki-pass the mic, Sir Kino. Just a clarification, sir. Yung sinasabi mo kanina, sir, na retired na hindi ALCO member na calling to take up arms, you're referring to General Focus and General De Leon. Tama, sir, no? Kayo nagsabi ng pangalan, ano? And yun nga rin ang sagot ko. Whoever violates the law and meron tayong kulang batas can face prosecution, no? After due process. Wow! Nimal! Yung mga galit sa kurakot, yun pa yung paparusahan. Pero yung pro-kurakot, hayahay ang buhay, puta, kaya tayo nilindol eh. Wala na sa hulog yung mga hinayupak na ito. Puro na lang kayo, mga ngak, puro na lang kayo pagtatakip sa mga kawatan. Anong mukha ng Pilipinas? Tuloy natin kunti itong uplok. As retired officers, kaya ko, hindi na kami, well, we are not bound strictly, no, by military law. So they can speak freely. Itong mga pananaw namin as individuals, our opinion, we respect them.
However, meron din tayong obligasyon, no, bilang retired officers na tingnan ng ating dating pinagsilbihan ang ating former oath of office. No? At yan ay nandoon na ikaw ay dapat sumunod sa konstitusyon, sa mga legal orders na nakakataas sa iyo. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGPO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders or identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila membro ng AGPO. No? At kaming membro ng AGPO, ang aming oath of office is to defend the Republic of the Philippines, the Constitution, and support the welfare of the armed forces personnel. Yun ang panunumpa ng isang miyembro ng AGPO. At nais kong i-correct ang pananaw ng marami na pag ikaw general, membro ka ng AGPO. Hindi po ganon. It's not automatic. One has to apply to be a member of AGPO because there are membership dues. And then you will be sworn. And then you have an obligation as a member of AGPO. So yun ang principles na sinusunod ng AGPO. Ako ay former chairman and president for 4 years in the past. At naniniwala ako na our association, the AGPO, will support, no, the defense of our Constitution. Yan ang aming pinanumpaan. So, sang-ayon kami sa mga pronouncement ng ating mga leaders na yung rule of law, yung pagsunod sa batas, sa Constitution, ay dapat supportahan, itangkilin. Agpo awards. Namimira pa kayo sa mga retired uniform personnel, may membership dues daw monthly. Kago talaga. Putsa. Yung inyong organisasyon, sa inyo yan. Walang pakialam yung ibang mga retired uniform personnel. Tama lang din, hindi miyembro sila ni POCIS dyan. Kasi ito namimira. Negosyante yung mga hinayupak, hindi po pagmamahal sa bayan. Ang inyong direksyon, kundi pagmamahal sa mga buaya sa bayan, mga kurakot. Anong nalilihis? Kayo ang nalilihis. Masaludo po ako doon sa mga retired general na matapang na lumabas at nandoon sa loob ng Camp Aguinaldo upang hikayatin ang mga militar na sugpuin ang mga kurakot sa gobyerno. Iyan naman talaga ang dapat ninyong gawin. Dahil kayo po ang inaasahan ng taong bayan. Kung hindi maaasahan ang kapulisan, kung hindi maaasahan ang mga militar, tungkol sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan, ang tanong namin sa inyo, kanino kami aasa? Sino ang aming lalapitan? Saan kami pupunta? Sa mga bandidong grupo? Sa mga NPA? Ang tanga ninyo. Kung ang tao wala nang mapagsumbungan, kung ang mga Pilipino wala nang mapuntahan, sa tingin nyo ba, may magandang mangyayari sa bansang ito? Ang sagot ko, wala. Dahil pag kayo ay hindi na pagkakatiwalaan ng taong bayan, panigurado, magre-rebelde ang lahat. At kayo ang magiging dahilan niyan. Na dapat ngayon pa lang, maglabas kayo ng statement
Nagalit kayo sa korupsyon. Hindi ninyo pinapahintulutan ito. Warningan ninyo yung mga kurakot sa gobyerno. Hindi yung may pinagtatakpan kayo. Utsa, maliwanag pa sa sikat ng araw na meron kayong pinagtatakpan, kaya kayo po nag-preskun. Kanino ba kasi nanggagaling? Yung sinasabing may namumuong kudita, sa inyo lang. Tanungin nyo mga media. Gaya nyo itong si Gibo, napaka-defensive. Tinanong ng media. O ito Pakinggan natin itong kalbong ito. At sinusubukan tugulan at ang korupsyon na dapat ang mga may kinalaman dito kahit sino, kahit na gaano kataas, ay maparusahan at mahusgahan ng tama. At credibility issue ito at seryoso ang presidente dito. No? So, politically, may political problems. Hindi naman natin tinatanggi yun. So, politika din ang solusyon. May corruption problems, judicial ang solusyon at prosecutorial. Military, yes, no problem with respect to political issues. Lo mo? So, ang military hindi makikialam talaga? Kung hindi mo na maasahan ang judiciary, kung hindi mo na maasahan ang legislative, kung hindi mo na asahan ang executive, kasi lahat sangkot sa mga kurakot, sa korupsyon. So, anong gawin ng military? Tahimik lang. Hanggat mulugmok tayo sa kawalan. Ang point ko riyan, Gibo, hindi naman natin sinabi na magkudita kayo. Hindi naman natin sinabi na mag-aklas kayo. Ang point ko dito, bigyan nyo po ng comfort ang mga Pilipino, mga militar. Tayo na kasi nagsasalita, hindi naman Pilipino yung animal na yan. Mamagitan ang militar, kumbaga ikaw yung magiging moderator. Sabihin nyo, maglabas kayo ng statement na tumigil na kayong mga kawatan kayo. Pag hindi po kayo tumigil at hindi po ninyo ibalik ang mga ninakaw ninyo, may gagawin kaming hakbang para maayos ang bansang ito. Simple lang naman Anong mali doon? And with respect to political issues, hindi militar ang solusyon. Sir, hindi nakikialam ang military dun sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at Marcos resign niya yung panawagan dun sa rally noong nakaraan. Anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Hindi kayo matitinag dun sa mga panawagan ganun, sir, na sino nga ang Marcos ang taong bayan, sir, na taong bayan ang nananawagan? Yes, lahat ng taong bayan? Dun sa nakaraang rally, sir. Certain groups, maliliit lang yun. Lol, minamaliit mo lang yung rally nung nakaraan. Sigaw ng BBM resign. Putang ina, ang kapal ng mukhang nayupak na buplaks na ito. Certain group lang yun. So, ibig sabihin, tuloy ang pangungurakot. Kunti lang naman ang sumisigaw. Ito na, mga taong bayan, kunti lang daw. Yung nagrarally sa September 21. Hoy, Nimal, kahit 2 lang yan, 10 lang yan, taong bayan yan. Pag yan sumigaw ng BBM resign, malaking faktor yan. Taka ng lakas ng kumpiyansa niya, no? Certain group lang yun. So, ibig sabihin, binayaran nyo talaga ang mga komunista. Kasi nga ang mga komunista, mga dilawan, pinklawan, hindi talaga sila sumigaw ng BBM resign. Talagang ang sumisigaw, yung mga sakam Aguinaldo, maiisog sa Liwasang Bonifacio, at sa grupo ni Ka-Eric sa EDSA, BBM resign. Pero alam ko, ang mga tao ay gusto nang mag-resign si Bongbong Marcos. Anyway, wala tayong magawa kung minamaliit nila. Kasi nga, hindi naman talaga nagkakaisa yung rally na yon. Ang iba, wala naman talagang sigaw na BBM resign. Hindi naman nila sinisigaw, managot si Tambaloslos, managot si Saldico. Kasi nga, ayaw naman talaga nila mag-resign si BBM.
Dahil pag-resignin nila si BBM, magiging presidente si Inday Sara. Yun ang inaiwasan ng mga kaliwang grupo. Pero ang tanga ho ninyo, kung nagrally-rally kayo, wala lang, for the sake of publicity lang, nasasabihin, makabayan kayo, utangin na tumigil na ho kayo. Kaya minamaliit, utangin na darating din ng time, gibo, na ang mga tao matuto, kagaya ngayon, may lindol ngayon, tulog pa si BBM, utsa. Alayo. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay, magmula flood control hanggang korupsyon. Ulol, militar po talaga, kailangan ng militar, yan ang maliwanag ho. Bibigyan kita gibo ng bibigyan kita gibo ng halimbawa. Kasi kung hindi ang militar papasok, maniwala kayo sa akin, dekada po tayo dito panghawakan ng mga kurakot sa gobyerno. Limdak na po itong si Bongbong Marcos na Pangulo. Wala nang kwenta yan. Tandaan nyo po. Tinotolerate yung mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo po, malaki ang silbi ng militar. Pagdating sa mga isyu ng korupsyon. Bibigyan ko na halimbawa. Di na tayo lalayo. Indonesia at Nepal. Katutak na korupsyon sa kanila. Kaliwat ka ng korupsyon. Sa Indonesia nga lang, tangina, nag-increase lang ng sahod sa mga mambabatas. Galit na ho sila. Paano po yun paano po na-solve yung korupsyon na yun? Kasama sa Nepal. Siyempre, ang mga tao, nag-aklas. Ang mga tao, lumabas sa kalye. Sa tingin nyo ba, Gibo, magtatagumpay yung Indonesia at Nepal kung ang militar hindi nakialam? Nagtagumpay sila. Sa atin. It's a people power revolution. Yun ang pinaka-peaceful na revolution. Tingin mo ba magtatagumpay ang EDSA people power kung mga dilawan lang ang nandoon? Hindi. Bumaliktad ang mga militar. Di ba, nakalabas tayo sa diktatoryang Marcos, putay na, bumalik na naman ngayon. Nung panahon ni Irap, bumaliktad din ang mga militar. Nagtagumpay. Sinabi nyo lang ngayon yan kasi ayaw nyo nga mangyari kay Bongbong Marcos Jr. yan. Kasi alam ho namin, may pobya na yung mga Marcos. Nasipa na sila noong 1986 Ayaw nyong maulit muli. Pero, pag hindi tumino si Bongbong at walang managot sa pangangurakot sa kaban ng bayan, malamang sa malamang. Hindi malayo yung nangyayari sa tatay niya at mangyari din sa kanya. Yan ang totoo. Diyan, defensive ka lang, sir. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay papatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Paano nga titibay at magiging matatag ang institusyon ng bansang ito kung puro na mga kawatan ang nagpapatakbo at pati kayo mga militar ma-influensyahan din? Paano tatatag? Sige nga. Ang magiging fiscalizer dito at ang magiging moderator dito sa nangyayari sa bansang ito, mga militar, dapat pumagitna at dapat sawayin ninyo yung mga buhaya. Pag hindi po ninyo sawayin yan, putang inagasahin na lang po tayo dito habang buhay. Sir, can you say for certain po na ang AFP ay committed, sir? Of course. Of course. Sir, there are political problems. Naturally. Hindi naman natin matatanggihan. Pero ang solusyon, hindi ang military at alam nila hindi sila ang gamot. Sir, nagkaroon ng issue kasi noong September 21 rally daw. Sa issue ng korupsyon, hindi daw military at alam ng military na hindi sila ang gamot dito, puta. So, ibig sabihin, ang mga military ngayon ay mga hunghang.
Parang inamin mo ng ganon. Ibig sabihin, ang mga military ngayon, walang mga silbi. Yung pinanumpaan po ng mga military ngayon ay piki lamang to serve and protect the interest of the Filipino people. Ano bang interest ng mga Pilipino ngayon? Matigil ang korupsyon. So, anong gagawin ng mga militar? Tahimik lang kayo? Magpalaki lang kayo ng itlog? Huwag nyo naman na maliitin yung mga militar, gibo. Parang lumalabas na walang silbi ang mga militar. Pagdating sa ilisyon ng korupsyon, hindi yan totoo. Dahil nangyayari na yun ang EDSA 1, EDSA 2. At pwede rin mangyari muli yan. Huwag nyong mamaliitin. Sa mga general, mga high ranking, talagang ayaw yan kasi may mga busal. Pero paano na yung sa baba? Sa tingin nyo ba ang mga yan? Manahimik lang? Napaka-imposible naman ho itong mga militar na hindi po nila alam ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Wala na talagang kwentang Pilipinas kung gano'n. Ano, mayroong mga nagbalak na may mga ganun. Walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Dahil mga ground list daw or discontent. Lahat ng organisasyon may discontent. Pero kung ang mga discontent na ito ay may kinalaman sa pag-aaklas, hindi yun. Dasal ng iba yun. Pero hindi mangyayari yun. Wala nagsusulsol, sir. Meron siyempre sumusulsol. Kayo na nga nagsasabi na may sumusulsol. Pero papatulan ba yung sulsol? Malayo yun. Sana nga walang mangyaring ganon, gibo. Kasi kung may mangyaring ganon, ibig sabihin, ikaw wala kang kwentang Secretary of National Defense. Yung intel mo palpak. Intel ni Bangag palpak. Tangina naman talaga kung walang ganun, di ba? Kung walang kudita-kudita na issue, bakit kayo napaka-defensive ninyo? Anong pinagsasabiho ninyo dyan? Militar, tapos mawawala kayo ng trabaho. Hindi natin gusto lahat yun. Hindi ba? Sir, comment lang po, sabi ni Sen. Ronald. Anong mawawala ng trabaho? Gago. Kayo yung mawawala ng trabaho. Kung si Bangag ay kakalusin dyan sa palasyo, kayo yung mawawala ng trabaho. Yung mga bubunistang tanganista, putang ina. Sa bagay kasi ito di naman yan mawalan Alalayas lang yan. Di naman yan Pilipino. De La Rosa, yung mga retired uniform personnel daw po, ang retired uniform personnel may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ibang usapan yun, hindi mangyayari. Sir, the AFP remains supportive of the Marcos administration. It remains supportive of the Constitution. Naturally, and the chain of command is very important. And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences with military interventionism, and I think the country has learned, should have learned its lesson. Walang kudita, no? Pero gumastos pa talaga ng pera para magpa-preskon para sabihin walang kuditang namumuo. Otsa, bistado na kayo mga linyahan ninyo. Anyway, yun naman daw. Pero sila ni Romeo Pocis din, sinabi rin ho nila na hindi naman kailangan talaga ng kudita. No? At hindi naman sila nagtatawag ng kudita. Kasi nga, yung kudita talaga, labag yun sa Constitution. Pero yung nangyayari sa People Power Revolution, mga tao, nasa Constitution yan. Wala silang magagawa dyan. Yan ay part ng demokrasya. Demokrasyang bansa. Pero sa akin, kaya napaka-defensive itong mga to, dahil ayaw nila maparusahan si Bongbong at ayaw nila maparusahan si Tambaloslos. Alam naman natin, hawak sa liig ni Martin Romualdez itong si Browner.
I-play lang natin konti. Yung bidyong ito. Kasi napag-usapan naman, tingnan mo. Si Tambalos-los. Chief, as we committed, I'm here with our chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So, punta pala, agad mga kurakot dyan. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. 350 lang eh. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Tangin ang mga buhayan na to. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Putang ina, no? Sir, salamat. Thank you. O ito, tingnan nyo ha. Mga militar, except sa matitino. Kaya ba, tahimik kayo sa korupsyon? Dahil naambunan kayo ng mga kurakot sa gobyerno? Itong si Martin Romualdez at Saldico, yung dignidad ninyo, 350 pesos lang. Magiging bulag na kayo dyan sa 350 pesos. Wala na kayong pakialam sa korupsyon dahil sa 350 pesos browner. Ito yung masakit ngayon. Nakakalungkot. O, tingnan mo. Kung may pamilya akong militar, ikakahiya ko. Bakit? Putang, nakita mo naman ang nangyayari sa bayang ito. Kita mo naman. Harap-harapan ng ginagago ni nanakawan ang mga Pilipino. Okay pa rin kayo. Ni isang statement na kinukundinaho ninyo ang mga kawatan sa gobyerno, wala po kayong sinasabi. Okay lang sa inyo. Saldico, Martin Romualdez, okay lang sa inyo na hindi sila managot. Pag ganun po ang inyong pag-iisip, ang tawag sa inyo, mga protektor kayo ng mga kurakot, hindi na po kayo protektor ng mga Pilipino at ng konstitusyon. Yan ang maliwanag dyan. Di ang bantot ninyo kung ganun. Kagaya ho nito, mabuti pa itong si retired Sergeant Orly Gutisa. Matapang pa na nagsalita diyan sa Senate Blue Ribbon Committee at ikinanta niya si Saldico at si Martin Romualdez. Ang problema ngayon, dahil hinahanap ni Boying Rimulya itong si Gutisa. At di umano, dahil pinutakti na si Boying eh. Boying, selecte, parang pinipili mo lang. Yung kakasuhan, takot ka masyado takot ka kay Saldico, Martin Romualdez. Tuta ka ni Martin Romualdez.
Yun yung banat din ng taga-Kabiting si Kiko Barsaga. Pero sabi ni Boying, wala daw siyang sasantuhin. Pakinggan natin. Sabay na po ito. Statement ni Boying Remulla. O narito ho. Sir Gutesa, may update na po ba? Makikipag-usap na? We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Kasi nga, alam ka naman pag-usapan yan, tapos hindi naman nila pangatunganan. Siyempre, naglabas sila ng ebidensya, surprise witness, the persons who produced the witness should be responsible for the witness. So, sa gitna ng usapan ng restitution, sinabi ng abogado ng mga diskarte, financially constrained na sila. Teka lang, di tawagan ninyo si Mike Defensor at saka si Senador Marcolita. Tuloy. Hindi, kasi frozen na yung funds nila. So, it will rely on that. And wala pa tayo sa wala pa tayo sa stage na yon para sa state witness has to be identified. Hindi tayo nagmamadali dun It's something that has to be threshed out properly. Kasi kaya ginagawa yung diagram, we're looking at the most guilty, the not most guilty, the least guilty, the people who will have to testify in court to be able to clinch the government's case. Kaya yan ang pinag-aaralan pa. Hindi naman, sir, para magiging soft ng DOJ sa kanila? Dahil hindi pa din lumambot dito kasi ano naman, yung mga testimony na yan, lumabas naman yan, walang witness protection And so far so good. No? Marami tayong natutunan, but we need more information. Marami pa kami pinaghahanda ang mga tanong. Hindi ito pwedeng madaliin Kasi itong proseso ng pagkuha ng testigo na para pawalang salabas sa simula sa pool pa lang, kailangan yan, mabebenepisyo ang taong bayan. Yun talaga tingnan natin, where the cases will benefit most for what testimony. Kaya hindi po pwedeng madaliin ang pagkuha ng state witness. Protection for the witness, talks of plea bargaining, and other ways of lessening liability because of cooperation, we can go to. But being a state witness, it's something that we really have to think about because it's a very, very special kind of arrangement na wala ka talagang kasalanan. Sir, si Senator Chis Escudero sa privilege speech niya kahapon, sinabi parang hindi raw po naiimbestigahin si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi totoo yun. Alam mo, pagka ganyan kasi, hindi tayo nagsasalita hanggat hindi lumalabas ang mga testigo. Pero just to say, pinag-aaralan na namin lahat yan. Liability-wise. Kasi nga, Saldico, as the chairman of operations, is well known as the Speaker's choice. Alam natin yan. Galing ako ng Congress, alam ko yan Yun ang pinagkakatiwalaan ng Speaker, yan ang nilagay dyan. So, doon pa lang, alam mo na hindi tama yung nangyari sa pangyayari na lumalabas ngayon. Sir, anong assurance po? Ngayon, bakit hindi mo isinama sa kakasuhan si Speaker putang ng Speaker na hindi na Speaker, si Martin Romualdez? O kung hindi mo sasantuhin, bakit si Saldico lang? Alam mo pala yan, may kinalaman din yan, bakit hindi mo sasampahan ng kaso? Sampahan mo na! Yung mabibigyan niyo po sa public na, syempre ngayon po, wala tinatanong ko sisiluhin dito. It's really, para sa bansa lahat po. Hindi, wala akong personal dito. It's beyond friendships. It's beyond school ties or fraternal ties. It's beyond that already. Kasi ang nakataya rito, taong bayan na talagang, yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan ito. So, sir, patunayan mo yan. Dapat ngayong araw, sampahan mo ng kaso, maglabas ka ng whole departure order nang hindi makatakas itong si Martin Romualdez, kagaya kay Saldico. Kung talagang seryo ka sa kaying. Safe to say naman, tinitignan talaga natin kung liable ba si dating Speaker Martin. Hindi, kasama siya sa mga tinitignan natin talaga. Meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Wala.
Pero sir, need pa rin talaga si Gutesa para maging... Hindi, siya pa lang ang nilalabas nila. Baka meron pa sila ilalabas. Mabuti na. Tsaka alagaan na nila, huwag na lang pakakawalan. Tsaka panagutan nila. Kasi yung testigong gano'n nakakatakot naman kung hindi na lalabas ulit, kung hindi na nilitaw ulit. Diba? Ang hama ko nito yung affidavit, copy ng affidavit ni Gutesa na nakuha ko sa Senate. Kaya, yun, sa, ano ba ito, paragraph 24 ba ito? Paragraph, sentence number 24, sinabi niya kasi gusto niya sumama sa Witness Protection Program. Binasa niya to into the record. Kaya kinausap ko siya. Kung di niya naman sinabi yun, we will just get him, put him in a normal mode lang. Pero dito kasi, kinausap ko para pumunta rito for that purpose. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us subpoena. Para malinaw to. Diba? Palilinawin natin lahat. Pucha, no, isumpina pa talaga si, si Gutesa. Alam niyo po, Yeng, itong si Gutesa, walang tiwala sa'yo. Nimal naman, no? Walang tiwala si Orly Gutesa sa'yo. Kilalang kilala ka ni Orly Gutesa. Lahat ng taong bayan nakakilala sa'yo. Kaya siyempre ito, Marine po ito, ex-Marine. Alangan naman na lalapit siya basta-basta sa'yo. Magaling kang arkitekto Magaling kang scriptwriter Huwag kang mag-alala kasi talagang lalabas yan si Gutesa. Ang gagawin nun ninyo, magpa-Senate Blue Ribbon Committee hearing na naman kayo, uli. Pero, huwag niyong gawin yung ginawa niyo kay Alcantara. No? Ginawa niyo sa mga witness ninyo na dinala niyo muna sa Department of Justice. Tapos pinagawa ninyo ng statement, gumagawa kayo ng script. Tapos yun yung binabasa sa Senate Blue Ribbon Committee. Putang ina naman talaga. Halata masyado ayaw ni Gutesa ng ganun, malamang. Kasi gusto niya magsasabi ng katotohanan. At saka yung sinasabi ni Gutesa, dagdag lang yun sa mga sinasabi ni Bernardo, Bryce Hernandez, at ni Diskaya, at ni Alcantara. Dagdag lang yun, may 4 na nagbanggit ng pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Pag tiningnan mo, itong kay Gutesa, additional, pampapalakas lang, sa statement ng 4 na itong si Martin Romualdez at Saldico ay tunay na mga kawatan sa Kaba ng Bayan. O ito, pugante na daw si Saldico Posible nang ituring na pugante si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico oras na maglabas ng arrest warrant ang korte. Umuwi man daw o hindi ang dating kongresista, tiyak na hahabulin ang nakulimbat niyang yaman at pera. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. 3 choppers na pagmamay-ari umano ni resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico ang sinubukang i-deregister ng mga kumpanyang konektado sa kongresista. Yan ang napag-alaman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon daw sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kaya umano sinusubukang i-deregister ang naturang aircraft assets ay para maibenta ang mga ito. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-register. Kabilang sa 4.7 billion pesos worth of aircraft assets ni Ko ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng $36 million at 2 Augusta Westland AW1398 na $16 million each. Kasalukuyang nakabinbin sa Anti-Money Laundering Council ang request ng DPWH na i-freeze ang assets na ito. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na duda siyang uuwi pa voluntarily si Ko at posible raw na itaas sa fugitive ang status nito oras na mag-issue ng arrest warrant ng korte. Pugante na talaga yan, puta kadami-daming assets Maliwanag pa ho yan, di na uuwi yan Ying. Isuhan na po ninyo ng warrant of arrest
ng masampulan na kasama si Tambaluslos. Good luck na lang po sa ating mga Pilipino. Bisdak Pilipinas! God. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.